hindi kita makapag-video. Hi everyone, ayan, nandito kami sa sa pool. Ang aga-aga pa ng aking alaga nag-swimming na. So, wait for a while. Oh. Yala, you're swimming. Yeah? I got hit. Yala, where did you get hit? Where did you get hit? I got hit here. Ay, slowly. Na-hurt daw siya doon sa may swimming pool. So, tapos nandiyan yung kaibigan niya pumunta. So, later on, magbihis na siya. Yun, dadalhin ko na sa kan. So, yan lang po yung mga update natin ngayon. Kasi medyo wala na akong live pa sa aking YouTube. Kasi, wala nang pasok. Dati-dati, kung may pasok sa kusina po ako nagla-live. Galing kami sa school. Doon na kami kumakain kasama ko. So, ngayon, bakasyon na. So, malapit na din kami mag-alis sa bakasyon. So, ayan. Update lang po tayo. So, ayan po, nagsuswimming. Yan ang swimming pool. Siya lang mag-isa. Meron siyang kaibigan nito naghihintay. Naghihintay lang kami ng towel kasi akyat na kami magbihis siya. Para magapaglaro sila sa playroom. So, ayan. Yung kasama ko. Yan ang partner. Maging babo-babo kami, day. So, yun. Nagsuswimming yung mga... Dati, nung nasa Pilipinas pa lang ako, tingin ko sa mga OFW, ang daming pera, hindi nauubusan ng pera, palagi kumakain sa labas, gala ng gala, ang daming nabibiling bagay, ganon. Kaya kapag nauwi sila sa Pilipinas, di ba, parang, wow, yan, ang daming pera niyan, ganon, mga ganon yung tingin natin. Pero nung nandito na ako, saka ko lang na-realize na kakain lang pala sa labas kapag sahod, bibili lang pala ng mga magagandang bagay kapag may tira sa pera. Tapos karamihan pa sa mga parang second street, yung mga parang mga ukay-ukay, ganun. And hindi natin naiisip na kapag nandyan tayo sa Pilipinas na yung bit-bit nilang pera para magbakasyon, pinag-ipunan pala yun. Pinaghirapan muna nila para may maipon sila. Na yung iba, paggabi na kung umuwi, tapos pag uwi nila, wala pang pagkain. Kaya kadalasan na ulam na lang nila kung alala ko na si Leo nag-wish na Sinong nagbenta? Ano yun? Pagkain.